Magandang gabi mga kababayan. Magandang pagkakataon to kasi oras na nandiyan kayo sa bahay. Malamang tapos na kayong kumain at naghahanap ng konting kaaliwan. So, by time kayo, di manood kayo para tignan nyo rin kung ang mga ideya bang ibibigay ko sa inyo ay may pakinabang sa inyong buhay. Okay, ang kasi ang kolom ko ay itong kolom o pitak ng mga kaalaman ay pinagpapatuloy ko ito para magpagbigay sa inyo ng mga ideya na gumugulo sa ating isipan. Okay, ito yung segment o karugtong ng mga kulong ko. At may mga paksa ito na malaki talaga ang itulong sa atin. Lalong-lalo na sa mga pamilyang gustong maging mahusay at matiwasay ang kanilang binuong pamilya. Okay, ang mga paksa natin na sinasabi ay ito. Una, saan ba nagmula ang Biblia? Pangalawa, ang Biblia ba ngayon o sa ngayon lahat ay pari-pareho? Ang pangatlo, totoo bang original ang Dead Sea Scroll na mismo ang mga lingkod ni Panginoong Hesus o ang ang sumulat ay mga alagad mismo ni Panginoong Hesus na kanilang iningatan kaya inilagay nila doon sa kuweba at natagpuan naman ng iilan. Tapos pang-apat, salungat ba ang mensahe sa Biblia kung ihahambing mo sa science or sa siyensya? Bueno, umpisa na tayo para mabilis. Pasalamat tayo sa kumpanya dahil medyo malakas ang wifi nito sa loob. Napakabait ang kumpanya, no? Nagbibigay pa ng wifi sa mga tao dito na stayin. Para, siyempre, alam naman nila yung pangailangan ng tao kung dito ka sa kumpanya. Pag oras ng pahinga mo, para magandang komunikasyon mo sa inyong pamilya sa labas o sa inyong tahanan dahil dito ka eh. Okay, umpisa na tayo sa una nating paksa. Saan ba nagmula ang Biblia? Okay, medyo lang to, babasahin ko na lang kasi ginawa ko ng outline na to eh. Tapos lagyan ko na lang ng konting adlib tsaka pagpapaliwanag pa sa mga medyo nakakaligtaan ko. Okay, ang Biblia kung ating pagbabatayan, isinulat ito ng mga alagad ni Hesus, ng Diyos. At mismo, mga alagad ni Hesus. Ang pinaka may malaking bahagi dito ay si Moises. Diba? Base naman dun sa mga kahit na eksperto yung nagsasaliksik kung saan ba talaga nagmula ang mga pasulatan o itong Biblia nga. At ipinasa niya naman sa sunod na sa kanya. Tulad ni Haring David, kaya nga napakahaba ang libro ng mga awit, di ba? Si Solomon, si Isaias, at si Daniel. Ang kanilang mga mensahe na naugnay sa mga pangyayari noong una at mangyayari sa hinarap at sa kasalukuyan. Yan, malinaw yon.
Kahit si Panginoong Hesus ay ginamit niya bilang batayan ang mga panulat ng mga propeta na una nang dihamak sa kanya nung nabuo ang kanyang buhay dito sa lupa. O kahit siya mismo binasa niya yung ulat ni Isaias nung 9 years old ata sa doon. Kung di ako nagkamali, na nawala nga siya, hinanap siya ng kanyang mga magulang, nagisnan niya ng mga magulang si Maria at saka si Jose. Pwede ba nating sabihin na sa mga individual lang na ito nanggaling ang mga nabanggit na mga ulat sa Biblia? Pwede ba natin sabihin yun na sila lang mismo yung kaalaman nila sa kaalaman nila nang galing ang mga mensahe sa Biblia? Sa tingin nyo mga kababayan, gamitin natin yung ating common sense at saka logic kung paano sila nakapagsulat ng ganun kahahaba ng mga mensahe na talagang organisado. Di basahin niyo yung Biblia sa hindi pa nakabasa para makita niyo kung paano ang mga mensahe doon na nakaulat at yung mga salita ay napaka-organisado. Tuwiran lamang na may isang napakatalinong nilalang ang pinagmulan ng mga ito at walang iba kundi ang Diyos, siyempre. Ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Kahit ang mga pinakamatalinong pilosoper ng ating pag-aaralan, mas advance ang mensahe sa Biblia kung ating ihambing. Tama, di ba? Tingnan mo yung mga sinusulat ng mga pilosoper, yung mga kanilang filosofiya. At saka magbasa kayo ng Bible kung medyo nakakabisa nyo na yung mga talata sa Biblia, ihambing nyo sa kanilang mga filosofiya. Di ba? Mas mainam pa nga ang sa Biblia. At saka talaga mapulutan mo ng aral. Di ba? At ang iba pa nga, malamang nangungupya lang ang mga pilosoper na ito dito sa Biblia. Di ba? Tulad ng nabanggit ko. Ngayon, malinaw na yung ating unang paksa. May pinagmulan ang mga nakasulat sa Biblia. Nagmula ito sa napakatalinong manggagawa. Walang iba kundi ang Diyos. Huwag na natin habain pa. Diretso na tayo dito sa sa pangalawang paksa. Ang Biblia ba ngayon ay pari-pariho? Yun ang katanungan. Ang Biblia ba ngayon, ulitin ko, ay pari-pariho? Ang sagot ko, oo at hindi. Bakit oo? Oo dahil ang lahat na Biblia, isa lang ang pinanggalingan. Yung authentic authentic na mga kasulatan. Pero, may sagot din ako na hindi. Bakit? Dahil nabago ang konsepto dahil sa pagsalin. Tandaan nyo, nabago ang konsepto dahil sa pagsalin. Minsan pag tinignan natin yung Bible, parang nagkabangga-banggaan na yun . Babangga na doon sa ibang talata kung ang pagsali noon ay hindi na paipapaliwanag ng maayos sa nakikinig. Bigyan ko kayo ng halimbawa sa tamang pagsalin at hindi. Yung tamang konsepto at yung hindi. Ang Biblia ay nagulat ng mga ganito. Tingnan muna natin sa Isaiah 14:24. Sumumpa si Jehovah. Jehovah na ginagamit ko dito dahil ito naman talaga ang pangalan ng Diyos. Na noon pa sa panahon ni King James, na ibalik na niya ang kanyang pangalan. Maraming nagtataas ng kilay, bakit? Yun na ba talaga ang pangalan ng Diyos? Napaliwanag ko na rin to sa nauna kong video.
Ah, at ang Bible, ang original na Bible, ang manuskripto ng Bible, ay lumalabas ang tunay niya na pangalan ng mga 7,000 na bisis. Na noong panahon, naiwala ito dahil, sinabi ko nga, hindi natin alam ang mga dahilan nila. Pero kung ating titingnan, pinilipit nila ang katotohanan. Yun lang. At saka itong pangalang Jehovah, ang pangalan nga ng Ama natin sa langit, ay pinapatunayan na ngayon at napatunayan ng Hudyong scholar ngayon na bata pa na si Messiah Gordon naman. Na ang kanyang binasihan naman yung mga kaapo-apuhan ng mga rabi na kasama doon sa Pentecostes CE. O diba, balikan nyo yung kanyang istorya. Yung mayroon siyang conspiracy of silence. May palawanag niya doon kung paano niya na hanap yung mga kaapo-apuhan ng mga rabi. Yung guro nga sa atin. Anong bang nabanggit dito sa Isaiah 14:24? Sumumpa si Jehovah ng mga hukbo kung ano ang gusto kung mangyari, iyon ang magaganap. At kung ano ang ipasya ko, iyon ang matutupad. Malinaw yun ha. Tapos dito naman sa Isaiah 55:11, magiging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang resulta, kundi talagang gagawin nito ang anumang gusto ko. At siguradong magtatagumpay ito sa dapat nitong isa katuparan. Tatanungin ko kayo mga kaibigan, paano kaya kung nung nagkasala si Adan at saka si Eva, ay ginunaw na kaagad ng Ama natin sa langit ang mundo at gumawa na lang ng panibagong tao na para matupad ang kanyang layunin? Makatuwiran kaya yon? Di ba hindi? Dahil maraming nagmamasid, hindi lang siya ang nilalang noon eh. Marami na siyang ginawang nilalang. Una rito si Panginoong Hesus na nung doon pa sa langit, ay siya ang pinakamakapangyarihang anghel sa lahat. At ang mga kasunod na nilalang nito ay itong mga anghel, na laksa-laksang anghel na sa langit. Di ba? Nakikinig sila at nagmamasid sa ginawa ng Diyos. Kaya nga lang, sinira ni Satanas. Si Satanas ito rin ay isang anghel din na nilalang ng Diyos. Kaya nga lang, gustong makipantay sa kanya. Paano kaya kung ginunaw niya? Di ba, lumalabas ang Diyos na kahiya-hiya para sa kanyang mga ibang nilalang na nandoon na, nagmamasid. At mapulaan siya ni Satanas. Di ba? Nasabi ko na rin na nung nangyaring nagkasala si Adan at si Eva, nagpalabas siya kaagad ng isang formula. Formula para doon sa magiging mangyari sa hinaharap. Ito yung, balikan nyo yung ulat sa Biblia sa Genesis 3:15. Tama ba ako? Tama, 3:15. Genesis 3:15. Yung sinasabi ko nga, yung si Satanas doon ay kagatin niya si Kristo sa sakong at si Kristo ang dudurog sa ulo niya. Okay. Ngayon, nagsabi ang Diyos na napakabuti ang kanyang mga ginawa at inutusan ang tao na humayo at magpakarami, si Adan nga at saka si Eva. Ito ba ay magtatapos kahit nga sinira ni Satanas? Ito ba ay magtatapos? Yung sinabi niya, napakaganda ang kanyang ginawa at nalulugod siya rito. Kaya lang, sinira lang ni Satanas. Sa context ng Biblia, kung hindi umiba ang salin, ito'y hindi magbabanggaan.
Oo, tama. Hindi magbabangga-banggaan. Kasi kung i-rely natin ang ibang salin ng Biblia na magtatapos itong ginawa niya, at ang pag-asa ng tao ay doon sa langit, ang wisdom niya ay mapulaan ni Satanas. Hindi matuloy ngayon yung kanyang layunin na humayo kayo at magpakarami, di ba? Kaya doon pumapasok yung konteksto na tama, kung tama ang ating susundan sa Biblia. Hindi tayo doon mag-rely sa mga salin na binago ang mga salita na makapagbigay sa atin ng kaguluhan ng isip. Okay. Ang isa pa dito na talata sa awit 104:5. Ito nga, napaliwanag ko na rin yung nakaraan. Kaya, yan na lang natin, mga recap na lang to kung tutuusin. Para matumbok talaga natin yung buod o yung pinakagitna ng layunin ng Diyos. Yung kanyang nais mangyari dito sa lupa at sa langit. Ano ang nakasaad dito sa awit 104:5? Itinayo niya ang lupa sa matatag na pundasyon. Hindi ito magagalaw sa lugar nito magpakailanman. Ano bang magpakailanman? Kung pagbabasihan natin ang mga diksyonaryo naman. Di ba? Ang magpakailanman ay forever. Forever and forever. O perpetually o eternally. Di ba? Ayan. Yan, inubos ko na yung mga synonym. Ano? Magpakailanman. Di ba? Kung susunugin ng Diyos ang lahat dito sa kalawakan, tingnan nyo kung susunugin ng Diyos ang lahat dito sa kalawakan, tulad ng nakaulat sa pangalawang Pedro 10:11. Ito, tingnan nyo mga kababayan. Kung ang nakaulat doon na talata ay hindi tayo maingat, maaaring babanggain niya itong awit 104:5. Magkasasalungat-salungatan sila, magbabanggaan sila. Hindi sila magkatugma doon sa layunin ng Diyos kung ano talaga ang layunin niya. Ano ho? Okay, basahin natin itong pangalawang Pedro 10:11. Ang sinasabi sa pangalawang Pedro 10 ay ganito. Kasi magkukontra-kontrahan sasagasaan niya yung talata na ating nabanggit. No? Pero may susi doon, mga kaibigan. Ang susi doon sa pangalawang Pedro 10 ay mahahantad, yung pinakalas ng portion ng word doon sa pangalawang Pedro 10. Mahahantad. Ang mga umiinit dito sa lupa na mapapugnaw ay ang mga makapangyarihan at kapangyarihan ng tao. Ito pala yun ang ibig sabihin. Yung mga kapangyarihan, yung mga lahat na umiinit daw ay mapupugnaw dito sa lupa o matutunaw. Yung mapupugnaw, ang totoo talaga na salin dun kung titingnan natin yung konteksto talaga ng Biblia ay mahahantad. Mahahantad yung kanilang kapangyarihan at yung mga makapangyarihan mahahantad at sila ay mawawala dito sa lupa. Yun ang sinasabi doon. Di hindi tayo magkabangga-banggaan. Pero kung sasabihin natin na ang lahat dito sa lupa ay matutunaw, mapupugnaw, ay wala na. Tapos na. Tapos na ang usapan. Mapupulaan ang Biblia. Mga kaibigan dyan sa labas na nakikinig. Mapupulaan siya. Mapupulaan ang nagsulat. Mapupulaan ang Espiritu Santo na naggabay doon sa mga sumulat ng Biblia.
Kaya may kahulugan na mahahantad, hindi mapupugnaw. Dun sa last word ng pangalawang Pedro, Jes. Buti babasahin nyo yung, balikan nyo, mga kaibigan, yung pangalawang Pedro, Jes 11. Saka idediretso nyo pa ng kunti at bulay-bulayin nyo, pairalin nyo ang inyong logic. Dagdagan natin ang mga talata na nagpapatunay na ang lahat na kanyang ginawa ay magpapatuloy. Ayan, yung tulad nila, ginawa niya itong lupa na yan to, ay magpapatuloy, hindi baguhin. Kasi pag pinalitan mo, magbabago na yun eh. Di ba? Mapupulaan na siya ni Satanas. Kakantyawan na siya ni Satanas. Sa awit, 148 o 148 1 hanggang 6 148 1 hanggang 6. Dito ako sanay magsasalita kasi yung salitang Kastila, kasi alam nyo sablay lang ang ano na to ang gobyerno tsaka yung lintik na tong humahawak sa CHID natin at saka sa DIX, kung bakit binala yung salitang Kastila. Samantalang malaki ang pakinabang noon yung salitang Kastila na yun. Kung nagtapos ka rito, mga medical practitioner ka, saka mga engineer ka, kung ano pa ang kurso, alam mo kung pumunta ka doon sa bandang Western, makakakuha ka ng abogado. Dapat sana yun yung salitang Kastila na ito. Inano pa nga, dinagdagan pa nga yun para magiging bihasa tayo magsalita Tiyan mo, nawala na yun. Tiyan ang mga kalukuhan ng nagkukunwaring mga matatalino dito sa atin na humahawak sa gobyerno. Mga sablay ito Mahilig lang ito mga upya itong mga ito Yung gumagawa ng batas, mahilig lang mga upya yung mga yan Tulad yung pinalabas ko na video kung nakaraan. Yung mga ethics nilang ginawa, kinupya lang nila sa sa philosophy ni Aristotle. Kung dito sila sa Bible kumuha ng ethics, di mas lalong maganda. Pagbasihan pa nila si Aristotle sabihin kung buhay pa ito si Aristotle, pagbabatukan ko mga to di ba? Kasi mahilig sila mangopya di ba? Sa eskwelahan nga, mahigpit nga pinagbabawal yung pangungopya kung ikaw estudyante, kung mangopya ka, gawin mong napakahusay yung pangungopya para hindi ka mahalata para hindi ka mapulaan. Kunwari nagtapos ka ng magna cum laude o ano pang mga cum laude dyan, hindi ka mapulaan, di ba? Pero walang estudyante hindi nangungopya tsaka hindi nangungudigo. Lahat yan nangungudigo. Pero hindi naman yun ang tinutumbok natin kasi masama nga talaga mangupya masama kasi mapupulaan ka. Ano nakasaad dito sa awit 148 1 hanggang 6? Buti basahin natin ang nakasulat sa 1. Nirap-drop ko na lang pala to. Nirap-drop ko na lang. Bali ang nakasaad doon, mahaba kasi ito 1 hanggang 6. Nakasulat doon na lahat ng ginawa niya ay dapat papurihan siya dahil manatili sila magpakailanman. Inulit na naman itong magpakailanman. Forever nga to ever perpetuality. Perpetually. Mahaba kasi pag babasahin ko pa. Buti pa balikan nyo na lang to, basahin nyo. Ipatuloy nyo na lang, basahin nyo sa 1 hanggang 6, di ba? Kasi ang sa 6, ito ang pinaka magbibigay sa atin ng pansin, itong sa 6.
panatilihin niya ang mga ito magpakailanman. Di ba? Matapos na dapat sinabi niya doon, papurihan siya ng mga nandoon ng mga ginawa niya, mga buwan, mga malalaking isda, mga dagat, yung papurihan dapat siya ng mga yan. Kasi papanatilihin sila ng Diyos na Jehovah dito sa lupa. Ano ho? Ngayon, ang sa 6, panatilihan niya ang mga ito magpakailanman. Tapos, ang karugtong doon na sentence ay, naglabas siya ng utos na hindi lilipas. Yan mo? Yung mga utos na yon, hindi lilipas yan. Tulad ng sinabi ng iba na susunugin. Natumbok nyo na mga kababayan dyan. Hindi pala susunugin yon, kundi mahahantad. At saka yung mga umiinit doon na tutunawin ng napakatinding init, ayun ang makapangyarihan dito, mga kapangyarihan dito sa lupa. Yun. May ano siya, mayroon siyang meaning na hindi na ipapaliwanag ng mga nag-aangking sila ang tunay na Kristiyano at tunay na lingkod dito sa lupa ng Diyos na Jehovah. Alam nyo, napipilipit ang Biblia ng mga taong sa unang tingin sila ay marurunong. Napipilipit nila. Sa unang tingin mo, mahusay silang magsalita. Iba pa nga dyan, English speaking eh. Lahat ng talata, kabisado nila. May mga ngaral na niya, lahat ng talata, halos kabisado daw niya eh. Kabisado niya kasi wala siyang, nagsasalita lang siya, tapos sasabihin lang niya doon sa tagabasa niya eh. Pero kahit kabisado mo ang buong Bible na nakasulat dyan, ay pinilipit na nga yan eh. Pinilipit na nga ng mga naunang nagsali ng Biblia. Kaya ang titingnan mo dito, kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa lupa, na hindi nababanggaan yung kanyang mga ulat doon. Kaya nandito tayo tumutulong para sa mga impormasyon na hindi pa nyo na uunawaan ng maigi. Di ba? Sila ang pumipilipit. Pinilipit ng mga kunwari sila ay marurunong. At sa kaunang tingin natin, marunong talaga sila. Kasi nga, base dun sa nabanggit ko, kabisado nga ng Biblia kung babalikan niya, at saka nagsasalita siya, alam niya yung mga talata. Pero, mahuhuli sila base sa kanilang ideya. Mahuhuli yan sila base sa kanilang ideya. Base sa kanilang pagpapaliwanag. Mahuli yan. Kung pairalin lang natin ang ating wisdom, yung kaalaman, karunungan na binigay sa atin ng may kapal o ng Panginoong Diyos. Mga ideyang nanggaling dito sa sanlibutan. Yan Pati sa outline ko. Yung kanilang ideya, galing lang dito sa sanlibutan. Hindi naman talaga sila talagang pinasukan ng banal na espiritu na para sila ay magsalita ng... Kasi salungat-salungatan nga yung kanilang ideya eh. Paano ba yan sila sabihin mo na pinasukan sila ng banal na espiritu? Di ba? Base doon naman sa unang Korinto 3:19. Mahuhuli sila. Basahin niyo yan. Yan sa unang Korinto 3:19. Ito na yung mga marurunong na pag binasihan mo ang kalaman ng Diyos, parang lang pala sila. Parang walang saysay yung kanilang pagka-marunong. Kasi ang ugat dito, dapat ang nagpapaliwanag ay alam niya yung mga sagradong lihim. Sagradong lihim na ang mga lingkod lang ng Diyos talaga ang nakakaalam. Sinabi ko sa inyo. Mga lingkod lang ng Diyos ang nakakaalam. At ang makapagpaliwanag base sa ulat naman sa Episo 3 hanggang 12. Ulitin ko, Episo 3, mga talatang 3 hanggang 12. Buti pa, balikan nyo yun, tsaka basahin nyo. Okay. Alin, tapos na tayo doon sa... Siguro nasagot ko na yung... Ang Biblia ba ngayon ay pari-pariho? Ang sagot ko noon ay hindi at saka oo. Di ba?
Naipaliwanag ko na ng maigi. Diretso na tayo dito sa pangatlo naman. Totoo bang original ang Dead Sea Scroll na mismo ang mga lingkod ni Panginoong Hesus ang sumulat o nagsulat? Diba? Kasi nga, ang may Bible na talaga, yung kasulatan, nandoon na yun sa Vatican, may iniingatan na sila doon ng Bible, na noong una, hindi niya nila pinapayagan mabasa ng mga ordinaryong mga tao. Sila lang ang makapagbasa doon sa Vatican. Kaya nga nabuo ang Protestante. Di ba? Si Elizabeth I ata, hindi ako nagkakamali, naging Protestante yun. Kasi hindi ko lang masyado maano yung history. Kasi si King James yung gumawa ng paraan para hindi magbahag-bahagi yung kanyang mga nasasakupan at mapalakas pa yung kanyang nasasakupan, para ang tao ay walang duda na siya talaga ang pinuno nila, lumakas sila, ay si King James. Kaya nga nabuo yung King James version, diba? Tapos nagbigay daan ito para ang mga ordinaryong tao makabasa ng Biblia. Di ba nasabi sa history at saka sa ibang mga manunulat, mga eksperto at mga historiador na ang King James Version ay yun talaga ang pinakamahusay na salin na ginawa dito sa lupa. Sabi nga ng isang eksperto, parang Diyos daw ang nagsasalita doon, no? At hindi natin pwedeng salansangin yung mga scholar yun eh. Tulad ng nasabi ng ibang relihiyon diyan na mga paltos na yung scholar, wala daw basihan. Pero may credibilidad ba siya na magsabi ng ganyan? Samantalang puro scholar yun. At saka doon sa mga taong mga unang na-stabilize ang gumawa. Siya nga natuto nga lang dito eh. At saka yung pinagbabasihan niya na Bible Bible yan na naisalin din na ang iba doon ay napalitan na rin, tulad ng Impernos. Yung imperno na yan, nanggaling yan sa imperno, salitang Latin eh. Yung impernos, nanggaling yan sa salitang Hebrew na Sheol, o sa Griego, Hades. Di ba? Pero wala naman talaga yung imperno eh. Kasi nga, nagkaguluhan na, nagkagulo-gulo na ang pagsalin. Ngayon, sasabihin niya, ay nababasa sa Bible eh, nababasa eh. Nandiyan ang imperno, nababasa ko eh. Sigurado ka ba na tama yung Bible na hawak mo, na isinalin? Di nasagasaan na naman yung ibang talata doon. Na ang dagat-dagatang apoy ay hindi kaparusahan, kung di yan ay pangalawang kamatayan. Paano ngayon yan? Di ba, pagkadating ni Kristo, pagkatinig ng boses ni Kristo, ay mabubuhay lahat ng mga tao. Lahat ng mga patay, walang pipiliin doon eh. Lahat ng tao, maliban lang lamang doon sa mga bulaang propeta. Kayong nagtuturo dyan na mga mali-mali na nag-aangking kayo ang tunay na lingkod ng Diyos. Kasama kayo roon sa hindi nabubuhayin. Pero maswerte kayo kasi wala namang imperno eh. Hindi lang kayo bubuhayin. Kasi nga, ang kabayaran talaga ng kasalanan ay kamatayan lang. Kaya mamamatay muna tayo. Kung karoon ka ng kasalanan, mamamatay ka. O kung accidentally man ngayon, mamamatay ka, parang natutulog ka lang. Bueno, sa sunod na lang natin
ano yun. Pero napalabas ko na rin to sa video ko nung nakaraan na wala talagang impyerno. Kundi ang impyernong nakasa doon ay pangalawang kamatayan yun. Kasi nga naman, pangalawang kamatayan, dahil may pangalawa pang kamatayan, dahil yung bubuhayin muli, mabubuhay muna sila rito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Doon sila huhukuman. Yun ang paghukom na tinatawag. I-evaluate ka ba? Hindi na ang paghukom na sinasabi nila na pag binuhay ka ngayon, tapos saglit lang na patayin ka uli. Hindi tama naman yun. Tapos ibubulit ka sa sinasabing dagat-dagatang apoy. Hindi ka matayan yun, kundi ka parusahan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nagkababanggaan na yung mga tekstos Biblia eh. Dahil sa napapaliwanag ng mga mungkong na to eh. Nag-aangkin na natuto lang sila dito eh. Kung hindi sila naturuan talaga ng tunay na mga lingkod, ay yung papaliwanag nila, magkakabanggaan yun. Nababasa nila. Pero anong layunin ng Diyos? Hindi na paliwanag ng tama. Anong sabi dito sa Dead Sea Scroll? Kasi itong kunting ideya lang mga kababayan, ang Dead Sea Scroll na ito yung mga tinatawag nilang essence, sa English yung mga essence. Ito yung mga mga tinatawag na mga panulat ng mga lingkod ng Diyos nung araw na napreserba, na nailagay sa banga na ngayon na tagpuan. Pero mayroon ng kasulatan talaga na ingatan ng Vatican. Alam mo kung may mga ibang historiador na ang Vatican, yan pa yung mga mga kapangyarihan ng mga Romano nung araw na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. 'Di ba? Nadidiktahan pa nila pati yung mga pinakamataas na pinuno ng mga makapangyarihang bansa. Medyo na bago nga lang ngayon ang istorya eh. Kasi ngayon, hindi na maaring diktahan talaga nung pinuno ng makapangyarihang relihiyon ngayon. Ang makapangyarihan din naman ngayon na namumuno sa isang makapangyarihang bansa. Pero nagmamano siya. Nakita niyo mga kaibigan? Subukan niyo. Yung presidente ng Amerika, nagmamano yun. Pagmapangharap sila. Pero, sa katunayan, hindi niya madiktahan ngayon yung pinuno ng isang makapangyarihang bansa. Diktahan nga niya na ihinto yung gera sa gustong girahin ng makapangyarihang bansa kung kaya niyang pigilan. Noon, oo, nagagawa nila. Itong Dead Sea Scroll, natagpuan ito ng mga nangangalaga ng mga tupa. Kasi nahanap niya yung tupa niya eh. Ay mga maalingaw-ngaw ang busis ata ng tupa doon sa loob ng kuiba. Pinasok niya kaya nakita niya itong yung banga na doon nakalagay yung mga manuskrito. Sa tingin ng iba, original talaga itong manuskrito na to. Kung Google nyo Pero ito lang ang nakuha ko ng mga impormasyon, The Dead Sea Scroll are ancient Jewish religious manuscripts that were found in the Qumran Caves, northern shore of the Dead Sea in the West Bank. Scholarly consensus dates this scroll from the last 3 centuries BCE and the 1st century CE. Ito daw ay parang mahirap kasi yung English pag Tagalog ko English, binasa ko lang itong English. Pero kung ating idiretso na lang, talagang ang mga ito nakita nila na authentic talaga, na ginawa panoong mga century BCE at saka century ng CE. Itong BCE ay before Christ o before Common Era.
Ito namang CE ay Common Era o after death na tinatawag, ang pagkatapos ng buhay ni Kristo, pagkamatay niya. Na-discover ito noong 1946, 1947, hanggang 1956 pa nga kasi marami pala silang pinagkakakalkal doon created estimate, yung inistima nila o kanilang approximation ng ang pagkagawa nito ay noong 408 BCE at to hanggang 318 CE. Tulad ng nabanggit ko nga kanina, noong before Christ o before Common Era, andoon sa CE ng Common Era o sa kasalukuyang panahon natin sa ngayon. At nakasulat ito sa Hebrew, mostly, karamihan, Aramaic, o Greek, Anabatian, Aramaic. At ang materials nito ay papyrus, parchment, and bronze. So, mga bronze pa nga, di ba advance sila nung araw? Nagsusulat sila sa bronze, tanso. Ang bronze kasi yan, ang bronze ay composed din niya ng dalawang elemento. Thin at saka tin at saka brass ata to. Tin at saka brass. Tin at saka copper pala. I'm sorry. Tin at saka copper ang bronze. Ang brass naman, parang lang ng tanso pag tinignan mo ang brass naman ay copper at saka nalito na tuloy ako. Ang bronze ay tin at saka copper. Ang brass naman ay zinc at saka copper. Yun na, natumbok ko na. Mahirap kasi alalahanin pag naka-live ka Parang nadidistract ka at saka tingin mo parang mawala ka na. Kaya ayoko naman kayong madistract din dyan. Ngayon, sabi dito, which Bible is the original Bible? Sa maikling mensahe lang. The oldest extant copy of a complete Bible is an early 4th century parchment book preserved in the Vatican Library. Nandun sa kanila, naka-preserve. Kaya nga lang, marami ang mga eksperto sa mga archaeologists. Pasensya lang kayo, medyo nabulol-bulol kasi nga hindi mo naman kayang banggitin lahat ng mga lalo pag pagod ka na. Pero ang tinitingnan natin dito, na pinapaliwanag ko sa inyo ang konsepto ng Biblia, di ba? Ang Vatican may napreserba na talaga na kasulatan. Nandoon na sa kanila 'yung kaya nga lang maraming eksperto at saka mga archaeology na naghanap pa ng ibang mga ebidensya kung talagang totoo ang pinagmulan na itong mga Bible. Ito na, napatunayan na nila itong Dead Sea Scroll. Ang Dead Sea Scroll, ito yung mga lumang tipan. Isinulat itong kasulatan na to, yung lumang kasulatan. Huwag mo na ihambing itong mga ginawa ng mga apostoles ni Kristo. Ang wala lang ata doon sa sinasabi sa Dead Sea Scroll ay yung Esther. Yung Esther. Pero yung kasulatan, kumpleto, nandun sa Vatican. Kaya doon sa Dead Sea Scroll, nawala doon sa Dead Sea Scroll yung Esther. Vatican Library, and it is known as the Codex Vaticanus. Ayan, Codex Vaticanus pala.
Nandun sa kanilang pag-iingat. The oldest copy of the Tanakh in Hebrew and Aramaic dates from the 10th century. O ngayon, yun ang pinaka-oldest na Bible. Pero ano naman ang pinaka-oldest na manuscript na natagpuan na o Bible na pinakamatagal ever? Ever daw. Pinakamatagal sa lahat. So, the Aleppo Codex, 920 CE. Leningrad Codex, 1008 CE, were once the oldest known manuscripts of the Tanakh in Hebrew. In 1947 CE, the finding of the Dead Sea Scroll at Qumran post the manuscript history of the Tanakh back a millennium from such codices. Yun. Parang naano nila na yung Dead Sea Scroll ang pinakamatandang Bible. Ngayon, kunting kaalaman. Napaliwanag na natin yung Dead Sea Scroll kasi ito rin yung binasuhan ng mga eksperto kung totoo ba ang Bible. Mga kasulatan sa Biblia, itong binasihan nila. Ang isa sa mga basihan, itong Dead Sea Scroll. Tulad ngayon, tulad ng sinabi kong halimbawa, naibalik na ng Diyos ang kanyang pangalan. Base doon, ginamit niya si King James ng Inglaterra. Pagkatapos, marami pa rin ngayon kung totoo ba talaga yung pangalan niya, ang pagkasalin. Kasi maraming nag-question eh. Ngayon, siya naman ngayon ang naghanap ng paraan upang kumuha ng mga ebidensya kung totoo ba talaga at tama yung pagkasalin ng mga nagpaparangal doon kay King James. Yan. Tulad nitong nangyari ngayon, naghanap ang mga archaeologists. Lintik na to, paano bubulol ako eh. Mga archaeology, naghanap sila ng paraan para, kaya ang ginawa nila diyan, hukay ng hukay sa lupa eh. Hinuhukay nila yung mga lupa na kung saan pipinpoint nila na doon ang lumang mga gusali ng araw doon sa panahon na isaad doon sa Bible. Tulad ng templo ni Solomon, natagpuan na din nila yon. Mga lumang syudad ng Israel, natagpuan din nila yon. Pero wala silang natagpuan doon ng mga manuscript. Doon lang sa Dead Sea Scroll, sa West Bank ng Dead Sea nila natagpuan. Pero ang nakatagpo doon, Bakiro. Kung sa Hapon, Bakiro. Dito sa atin ang Kalabaw. Kaya lang doon ang binabantayan, Tupa. Ano ba talaga anong salita daw ni Jesus Christ? Salita niya ay Hebrew, siyempre. At ang pangalan niya ay Yeshua. Let's translate to English as Joshua. Kaya nga, kung question pa ba natin yung mga scholar, marami silang binabasihan doon kung paano nila ibalik yung pangalan ng Diyos. At baka pinasukan sila ng banal na espiritu, hindi lang natin alam. Kasi kung nabasahan niyo yung Gawa 15, i-onward yung pagbasa sa mga talata na yon. Di ba? Itatayo ko ang kubol ni David, nakaulat doon. Yun na yun. Ano naman ang language ni Adan at saka ni Eva? Sa maliit lang na maliit na info lang. Traditional Jewish exegesis such as Midrash, Genesis Rabbah 38 say that Adam spoke the Hebrew language because the names he gives Abe is Isha. Book of Genesis 2:23 and Chaba, Genesis 3:20 only makes sense in Hebrew. Diba? Hebrew talaga. Kaya ang salita, yung kinakay Moses, Hebrew yun
Di sabihin, salita ng Diyos, Hebreo. Diba? Kaya lang nga dumami tayo ng mga salita dahil dun sa Pentecoste CE, di ba, binabaan sila ng apoy sa kanilang ulo. Yun ang espiritu ng Diyos. Di sabihin ng espiritu ng Diyos, di yun persona. Yun pa ang gusto ko ipaliwanag sa susunod. Hindi yan persona. Yan ay banal na kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung titingnan mo, parang sinusugo niya. Oo nga naman, sinusugo mo. Di persona yun, sinusugo mo eh. Pero hindi yun ganun ang konsepto natin. Kasi marami din ang sasagasaan nun pag sinabi mong persona yun. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Kaya yun ang ipapaliwanag ko sa susunod. Kung may time pa tayo. Basahin pa ba natin itong mga Dead Sea Scroll na to? Sige, ibigyan ko kayo. What are the Dead Sea Scroll and why are they important? The Dead Sea Scroll are important not only because they after insight into the community at Qumran, but because they provide a window to the wider spectrum of ancient Jewish belief and practice. Yeah? Para mapalawak ang kanilang mga belief and practice ng kanilang pamumuhay ng araw. Di ba? Yun man talaga ang layunin noon, kaya pinreserba nila doon. Siyempre siguro, nagbabakasakali silang maano naman ng mga bagong henerasyon mabasa at magpapatuloy kasi hinahunting sila nung araw eh. Di ba dati mga apostolis pa nga ni Kristo ay pinaglalagari. Makita mo ngayon nilalagari yung kasama mo, ewan ko lang kung di ka pumumbot ng tumakbo. Si Apostol Pedro nga nung araw, sabi niya, sa iyo ako Panginoon, kahit anong mangyari. Di ba pinatunayan ni Panginoong Hesus na ang puso ng tao ay may kaduwagan din minsan. Di ba? O tinanong siya pumunta sa pinagdalhan kay Panginoong Hesus. Tinanong siya ngayon, alagad ka ni Kristo, di ba? Tinanggi niya. Di ba? Noon pa man, nung bago mangyari yung pagkadampot kay Kristo, sinabihan na siya. Na itanggi niya si Panginoong Hesus ng 3 bisis. At maririnig niya yun. Sa 3 bisis, tinapagtilaok ng manok. Correct nyo na lang ako kung mali ako kasi yun ang nabasa ko sa Bible. Kaya nga lang minsan nakakalimutan na natin eh. Sa pang-apat natin na paksa. Salungat ba ang mensahe sa Biblia kung ihambing mo sa science o sensya? Salungat ba siya? Yung Bible? Ang sagot ay hindi. Bueno, diretso na tayo. Ang Biblia umulat pati una kung ano ang hugis ng mundo at ang magnetic field o magnetic force o bato-balaning lakas parang humihigop na lakas. Di ba? Ano natin? Pairalin naman natin yung ating common sense, mga kaibigan. Bakit hindi nagbabanggaan ang mga planeta? Kumbaga sa may kalsada siya. May kalsada ba siya? O di kaya para siyang, nakakita kayo ng bearing? Yung mga nilalagay sa shafting. Kasi ako mechanical ako kaya marunong ako niyan Yung bisikleta nyo, yun na lang, sample. Bisikleta, nandoon yung bearing. Nandoon yung bearing. Yun yung nagpoprotekta para hindi kagad masira yung inyong hub ng bisikleta. Siya yung umiikot-ikot doon, kumplito yung mga yun. Pero hindi nagbabanggaan yung mga yun doon. Kasi mayroon siyang guide. Yun talaga mayroong guide. Pero ito,
ang mundo at saka ibang planeta, walang guide yun eh. Base lang yun sa magnetic o puwersa. Base lang sa puwersa ng bawat planeta yun. Kaya hindi sila nagbabangga-banggaan. Wala namang ano yun eh. Race na dinadaanan, wala naman. Dahil siguro sa magnetic force, kaya ang iyang dinadaanan niya ay gayon pa rin ang kanyang dinadaanan. Gayon na gayon, hindi siya sumasala. Ganon ang sinasabing magnetic force. Tingnan mo, bakit may buwan ang mundo? Alisin mo ngayon ang buwan, pasabugin mo. Tulad ng iba ngayon na baka gusto nila, may mga ano ngayon, mga siraulo na mga malalakas makapangyarihan ng mga bansa na parang gusto ata pasabugin ang buwan eh. Pasabugin mo ngayon yan, hindi sumala tayo sa orbit. Babangga tayo sa ibang planeta. Yun ang pinupunto ko rito. Kaya nga, linagay ng Diyos yan mga yan eh. Kaya matalino ang gumawa ng mga yan eh. Kaya hindi nagbabanggaan eh. Ay yung mga yan, taliwas ba sa ulat ng Biblia yung mga yan? Yung mga na-discover ngayon ng science, magnetic force, magnetic field. Taliwas ba? Hindi. Ang ulat sa Biblia, sa Job 26:7, itong nasabi ay, inilatag niya ang himpapawid sa dakong walang laman at ibinitin ang mundo sa kawalan. Tingnan mo, nandun lang ang mundo sa kawalan, no? Di ba? Di ba? Naobserbahan lang ng tao ang mundo na nakabitin sa kawalan nung nakalabas sila doon dito sa atin, na pumunta na sila sa buwan. Umangat sila ng napakalayo galing dito. Kaya nakita nila na ang mundo ay bilog. Tapos nakabitin sa kawalan. Di ba? Sa Job 26:8, ibinalot niya ang tubig sa kanyang mga ulap. Kaya hindi sumasabog ang mga ulap kahit mabigat. Tama mo? Ayan, yung ulap na yan. Tapos nagkakaroon ng ulan. Di ba makatuwiran ng Biblia? At sa Isaiah 40:22, may isa na nakatira sa ibabaw ng bilog na lupa. Bilog na lupa. Kailan pa sinulat tong Bible na to? Isinulat ba to nung nakalabas na ang tao sa mundo? Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Bilog na lupa at ang mga nakatira doon ay gaya ng mga tipaklong. Nilatag niya ang langit na gaya ng manipis na tila at iniladlad niya ito na parang isang tuldang matitirhan. Tiyan mo, pati nga ozone layer nandito eh. Ano? Di ba? Hindi pa na-discover ng tao ang ozone layer. Ano bang ozone layer? Ang ozone layer na element noon ay 3 oxygen. Kaya nga ang ano doon ay 3 oxygen yun na magkakatabi. C3, AO3. Huwag na nating pakialaman yun. Kunting ideya lang naman yun. Ilan lamang ang mga ito na nakaulat sa Biblia na napapatunay na hindi salungat sa science o siyensya. Ano nating pahabain? Di ba? Hindi siya salungat. Ilan lang yan sa mga nakasaad sa Bible na hindi talaga kumukontra doon sa science na nadidiscovery ng mga tao. Di ba? Sabi nga ni Benjamin Franklin ay hindi dapat tayo maging inosente sa mga bagay. Tayo ang kukontrol sa mga bagay. Kahit gawa siya ng Diyos, pero pwede natin siyang saliksikin at unawain para hindi tayo maging ignorante. Bakit lagi kong sinasabi itong Benjamin Franklin ito? Alam nyo, kahit yung taga Inglaterra
humahanga kay Benjamin Franklin. Kasi si Benjamin Franklin, isa to sa mga matatalinong tao din ng araw. Amerikano to eh. Pero, isa sa nagbigay ng mga kaalaman. Kasi yung mga France, UK, tsaka US, mga ano yan eh. Nagbibigayan sila ng mga kanilang ideya. Kaya nga hanggang ngayon, ano sila eh. Allied sila. Stick na allied talaga sila. Mawala man yung ibang mga allied, pero sila hindi yan maghihiwalay-hiwalay hanggang pagkaroon pa mga ilang mga digmaan dyan, hindi talaga maghihiwalay yung mga yan. Kasi ang kanilang ideya, mga invention, sinishare nila sa isa't isa. Ayun sila. Kaya si Benjamin Franklin, nahangaan niyan doon, nandun pa nga yung ano niya eh, sa impormasyon lang na aking na pag-alaman, ang kanyang picture doon, malaking picture na nandoon pa nga sa museum ng London. Nandoon kasi pati yung mga against sa pamunuan ng British, humahanga pa rin talaga sila kay Benjamin Franklin. Kaya na buo nga yung konsepto na positive at saka negative. Sa kanya galing yan eh. Nabigyan niya ng kasagutan. Kasi di ba negosyante rin siya. Kaya yung negative, yun ang debit, saka yung positive, yun ang credit. Binasa niya doon sa paglabas-masok ng pera, yung positive at saka negative. Na yung nagawa ni Volta na battery. Di ba may positive at negative yun? Kaya yun ang paliwanag ni Franklin. Araw. Pangwakas natin. Pangwakas na tayo kasi tapos na yung pang-apat natin na paksa eh. Mga kababayan, huwag nating hayaang mabulag tayo sa katotohanan. Suriin ng maigi ang doktrina ng bawat religiyon o relihiyon na inyong kinakaaniban. Pairalin natin ang kaalaman na ibinigay ng Diyos sa atin, yung wisdom na ibinigay niya sa atin. Huwag kayong wari nandiyan na kayo sa religion nyo. Ay nako, pastor nyo lang nagbabasa eh. Hindi naman kayo nagbabasa pa eh. Kaya naniniwala kayo sa mga binabasa niya sa inyo. Pero suriin nyo. Tingnan nyo itong inilatag ko sa inyo, at saka basahin nyo. At saka titingnan nyo yung mga doktrina nyo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Kasi karapatan ng isa bilang individual na alamin talaga ang katotohanan. Hindi kasi darating ang malaking kapigatian eh. Yun naman ang kahit bukang bibig nila eh. At yun naman talaga ang totoo. Paano ngayon yan? Pag dumating yun, maliligtas kaya tayo? Samantalang yung inilatag nila sa atin ay nagkakabangga-banggaan. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Kasi isa lang man talaga ang tunay na relihiyon eh. Isa lang. Talaga totoo yun. At maliban doon, itinuturing sila ni Kristo na magnanakaw. Sabi nga isang doktrina, isang bautismo lang tayo. Di ba? Kaya suriin nyo, magsuri kayo. Tingnan nyo. Basahin nyo ulit yung mga talata kung nabanggit. At saka huwag nyo silang salansangin. Kasi pag sinalansangin nyo sila, kasi nandun na kayo ng kaanib nga eh. Ano mangyari sa inyo ngayon? Diba? Mag-isip kayo mga kaibigan. Buksan nyo, magsarili kayo magbukas ng iyong Biblia at basahin nyo. Kung talaga ba itong nilatag ko na ito, tama ba o ano? Analisa nyo ng maayos. Kasi ako naman, naturuan ako, hindi ako papayag na hindi ko rin masabi sa inyo. Para bang ethics, balik na naman tayo doon sa ethics. Kung ikaw professional, susumpa ka at may ethics ng susundin. Pag lumabag ka doon sa ethics mo, pwede ka mapaila ng kaso. Kulong ka o di bawiin ang iyong lisensya.
Yung lintik na lisensya na to na wala namang kwenta. Sinasabi ko sa inyo, nagawa din naman dito sa atin na hindi naman inuunor dun sa ibang bansa. Kasi dito sa atin, ang mga paltos din naman dito eh. Di ba sinasabi ko, hindi lisensya ang sagot para umunlad ng Pilipinas. Kundi ang paghubog sa kanila, ang pag-train sa kanila, ang pagsanay sa kanila, pagka-graduate nila, sanayin silang maigi para pagsalpak nila sa trabaho ay napakahusay silang manggagawa. Tayo nga, kulang-kulang tayo sa pagsasanay pero pagdating sa trabaho, hinahangaan tayo sa ibang bansa, di ba? O paano pa kaya kung sanayin tayo ng gusto? Di ba? Pagsalpak natin sa trabaho. Di ba? Di pakakainin natin alikabok. Pati yung mauulad ng mga bansa, pakakainin natin ng alikabok yan. Kulang lang tayo sa ideya kasi. Yung mga ideya kasi natin, pinangupya lang natin sa iba eh. Yun ang gusto kong paabot sa inyo. Kaya hindi magtatapos yung laban ko doon sa kailangan mawala itong lintik na lisensya na to. Patuloy ko itong laban ko, yung video ko. Para mawala na yung mga estudyanteng nagtapos ay pagkatapos pagkikitaan pa, tapos pag bumagsak iiyak, siraan ng ulo. Di ba? Tingin niyo mga kababayan, salip sana na mag-concentrate na sila sa kanilang trabaho. Kasi saglit lang kanilang buhay eh. Saglit mo lang i-enjoy yung kanyang profesyon eh. Kasi mag-aasawa ka na naman eh. Kaya maraming nag-aasawa ngayon na hindi pa hindi pa naranasan nung maglialiw, nag-asawa na. Kaya nasisira yung kanilang pag-asawa dahil doon na sila naglilialiw. Salip sana na pagsalpak mo ng pagka nag-asawa ka na, focus ka na sa asawa mo kasi bubuo ka na ng mga anak, pamilya eh. Mga anak mo na ngayon, pagpukusan mo na rin. Hindi na sasabihin mo, ay nag-relax lang ako kasi daming problema sa bahay. Hindi bukang bibig yun, hindi yan ang katuwiran. Hindi ang tunay katuwiran. Ang pinakamagandang katuwiran, kahit sinong didikta sa iyo dyan, gawin mo ang tama para sa pamilya mo. Yun. Buuin mo ng tama. At ilatag mo ang iyong lakas doon sa pamilya mo. At ang iyong lakas doon sa sa paglilingkuran natin na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun. Hindi kung ano-ano pa. Kasi nga, umpisa pa lang mali na eh. Di ba? Dahil dito sa mga exam na yan eh. Naantala tuloy yung paghanap buhay ng isang individual. Di ba? Subukan mo ngayon bumagsak ka sa exam. Ano mangyari sa'yo? Review ka uli. Pag nag-review ka ngayon uli, ano mangyari sa'yo? Bumagsak ka uli. Review ka uli. Ang mangyari sa'yo, magtsatsaga ka sa mga trabaho, hindi akma doon sa profesyon mo. Para lang masustain at maabot mo yung iyong ninanais. Di ba paltos? Wala sa context. Kaya gusto ko mawala talaga yung mga exam na yan. Sinasabi ko, ang dapat pagtuunan ng gobyerno, yung paano niya matrain ng maayos yung kanyang mga nag-graduate. Para pagdating sa trabaho, napakahusay na magtrabaho. Yan dapat. Di ba? Tulad ng halimbawa ko nga, yung mga seaman, di ba napulaan ng international na umahawak dito sa pangkaragatan natin, na napakahina ang mga seaman natin dito sa Pilipinas. Hindi pasado sa standard. Wala sa standard. Anong ginawa ng mga piste? Parang pinakuha ata nila ng exam. Exam na naman ang pinagtuunan nila ng pansin. Pero dapat ang pinagtuunan nila ng pansin, maparami dapat ang mga training ground dito sa Pilipinas ng mga seaman, mga bukol kayo. Okay. Ang mga talatang 2 Pedro
10 at saka 11. Ito yung balikan nyo. Na may mga keyword na mahahantad sa halip sana na mapupugnaw. Yung Marcos 9, 43, 47, na nakalagay doon, gihina, hindi interno. Tunay na salin. Di ba nilatag ko na yun? Binalikan ko lang itong mga talata na to. At ang talata na sa Apokalipsis 20:14, ang kamatayan at libingan ay ihahagis sa apoy. Di ba? Kamatayan at libingan ihagis sa apoy. Di nyo ba naintindihan? Patunay na ang lawa ng apoy ay isang kalagayan, hindi lugar, kundi ito'y pangalawang kamatayan. Yan ang sinasabi ko. Kung susundan lang yung nilalatag ko sa inyo, hindi magkabangga-banggaan ang mga talata sa Biblia at saka yung layunin ng Diyos. Hindi wala doon sa wisyo. Sinasabi ko sa inyo. Yun ang balikan nyo. At saka sa Gawa 5:30. Gawa 5:30. Anong nakasa doon? Na si Panginoong Hesus ay pinako sa isang tulos. Tulos, hindi cross. Sa ibang salin, sa isang punong kahoy. Itong Gawa 5:30 na ito yung hindi nila mapalit-palitan eh. Pero ang iba dito, pinalitan talaga nila ng tuwiran. Sinasabi ko sa inyo. Ano ang nakalagay ang tulos dito o haligi? Ang haligi dito ay pinalitan ng crux. Sa salitang Latin, cross. Ano ho? Sa King James Version, ang nakasaad doon ay, "The God of our Father raised up Jesus, whom He slew and hung on a tree." Hung on a tree. Yun ang nakalagay sa King James Version. Kasi itong King James Version, mahabang panahon na ito yung English version na ginagamit natin na Bible. Tapos, pag binasihan natin yung ibang version naman, English version, ito ang pinilipit. Killed him by hanging him on a cross. Pero nakalilito, di ba? Nakalilito. Pero kung totoosin, ipinako si Jesus Christ hindi sa krus, kundi sa isang tulos, sa isang haligi. Kailangan niyo, mga kababayan, ang mga sagradong lihim na ito. Ito'y itinuro naman sa akin, kaya ipaabot ko rin sa inyo, siyempre. Kasi kampante ako na ang nagturo sa akin ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo. Kasi sana hindi ko napaliwanag itong ngayon sa inyo. At maaring ang mababasa ko sa inyo magkabangga-banggaan din. At ang mga layunin ng Diyos ay hindi na matutuloy. Dahil papalitan na matutuloy pa ba? Pag gumawa ako ng isang bagay ngayon, pagkatapos sirain ko, gagawa ako uli. Tuloy ba yun? Paano mga kababayan? Ayun na mismo maghusga. Kung pilit nilang pilipitin ang layunin ng Diyos, ito. Malinaw ito mga kababayan. Kung pilit nilang pilipitin ang layunin ng Diyos at ang kasulatan, magkabanggaan ang mga ito. Kita nyo? At malihis tayo kung ano talaga ang kanyang mga hangarin. Malinaw. At ang buong kasulatan ay mapulaan ng mga mananalansang. Sino bang ka-number 1 na mga mananalansang? Yung mga hindi naniniwalang may Diyos. May tawag doon sa English Hindi ko lang mailatag sa inyo. Sila. Ano ba yan? Atista. Atista bang tawag sa kanila? Hindi naniniwala na may Diyos.
Okay? Di ba? Kasulatan na mapulaan ng mga mananalansang. Sa Gawa 15:20, dagdag natin doon sa mga talata. Para may mga ideya pa rin kayo, may mga ideya talaga na kailangan nyo talagang bulay-bulayin para inyong sundin at gamitin ito at i-apply nyo sa inyong buhay sa araw-araw. Sa Gawa 15:20, kasi baka magbago na naman yung paksa ko pero yung kulom ko pero ang mga talatang ito maaring mababasa ko pa rin sa inyo sa susunod ko ng mga paksa. Pero baka mamaya maiba na naman yung ideya ko roon o ang mga paksa ko, kaya hindi ko mailatag sa inyo ng maayos at baka maiba yung inyong focus. Kaya kailangan talaga natin ang mga talatang ito para gabayan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa Gawa 15:20, kundi sulatan sila na umiwas sa mga bagay na narumhan ng mga idolo, sa sexual na immoralidad, sa mga binigti at sa dugo. Ito palang talata na to kailangan natin i-apply ito Pero ang iba dyan, grabe kumain ng dinuguan. Isa rin to dapat sa ilalatag ko na paksa sa susunod. Yan lang, siyempre, huwag lang halo-halo. Natin, step by step natin. Kasi pati una lang mga kaibigan, kunting informasyon lang. Kasi ang dugo, sumisimbolo ng buhay yan. Ay, ang buhay kasi mahal ng binibigyan ng halaga ng Diyos yan Kaya kung ang dugo ay simbolo ng buhay, nare-respeto ng Diyos yan. Kaya pinapaiwas tayo dun sa dugo. Hindi mo pwedeng kainin. Bagkus, pag nagkatay ka ng hayop, ibubuhos mo lang sa lupa at saka takpan ito. Sa unang Korinto 8:4 at sa 5, kung tungkol sa pagkain ng mga pagkain inihandog sa mga idolo, alam natin na walang halaga ang idolo at na iisa lang ang Diyos. Sa 5, dahil kahit may tinatawag na mga Diyos, ang mga Diyos nito sinasabi yung small letter baga. Sa langit man o sa lupa at maraming Diyos, o small letter pa rin, maraming Diyos at Panginoon ang mga tao. Maraming Diyos ang mga tao at mga Panginoon dito sa lupa. Marami silang dinadaanan na nililihis sila sa nagtuturo na ang sabihin lang, ang Diyos ang pinapalugdan. Pero dumadaan pa rin sila doon sa mga bagay na yon. Tuwiran kaya yon? Makatuwiran kaya mga kaibigan? Sa awit 115:4 hanggang 5, ang mga idolo nila ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng tao. Sa 5, may mga bibig sila pero hindi sila makapagsasalita. May mga mata pero hindi sila makakita. May mga mata sila pero hindi makakita. Ngayon kung gusto nyo pa ituloy ito, 8 hanggang sa sunod pa, sa inyo na yun. Bahala na kayo magbasa. Basta sa awit 115 ito, 4 hanggang 5, basahin nyo lang ang word. Okay na. Tapos na tayo. Yun lang mga iniwan ko na mga ideya sa Biblia. Sana nagustuhan nyo. Muli, ito ang inyong lingkod na bumbati sa inyo ng magandang gabi. Dapat kanina ko pa ito ni-live Yan lang, sa trabaho tayo, hindi pwede. At mabuhay tayong lahat, siyempre. Siyempre, ang inyong unang gagawin mga kababayan ay i-challenge ang inyong mga sarili at pairalin ang inyong common sense. Busisiin ang mga doktrinang inilatag sa inyo. Huwag niyo silang subuking banggain. Kasi kung nandyan na kayo, bakit kayo magtatanong-tanong pa sa kanila? Mali ka naman ata, pastor, sabihin niyo. Wala, mali yun. Lang kayo doon.
papaaway lang kayo. Hindi naman bawal sa inyo bukas ng Bible, basahin yan tama di ba? At kung balikan nyo itong aking mga inilatag, ay sa inyo na yun. Basta ang obligasyon ko na itawid ko sa inyo yung mga ideya at mga konteksto na sa tingin ko'y tama na itinuro sa akin. Sige, mga kababayan, mga ka-FB, maraming salamat sa inyo sa panonood. Muli, magandang gabi. Susunod ulit. Marami pa akong papalabas tulad nung nasabi ko nga sa inyo kasi hindi matatapos to Pasalamat tayo ngayon nandito tayo sa trabaho. Pasalamat tayo dito may tulugan tayong inilaan ng kumpanya. Maraming salamat.